Mahirap pa umarte. Minsan, parang kailangan po kasi minsan ng director na intense na iyak, intense na galit. Pero sobrang takot ko at sobrang lungkot ko. Babasulat na ako. Ano lang mga kinakain mo? Egg, Para kay Yuen ba, anong ibig sabihin ng love? para po sa iba, maganda ang love. Pero para sa iba, pangit. Kasi away, pero may patilid. Hello updaters and welcome to my podcast Updated with Nelson Canlas. Ang guest natin ngayon ay isa sa pinakasikat na child actor ngayon. Nakilala natin siya bilang si Tonton sa award-winning movie na Firefly. Pero ngayon, araw-araw na natin siyang napapanood bilang si Rambo Agapito ng Afternoon Prime series na Forever Young. Tara't makichikahan tayo kay Yuen Mikael. Yuen! Hello po. Chika Mitit na ba? Updated tayo ngayon. Updated with Nelson Canlas. Ayan. Yuen, teka muna bago tayo magsimula. Mag-game muna tayo para at least mas makilala ka muna ng mga nakikinig sa atin sa Updated with Nelson Canlas. Game ka ba? Game na game po tayo. Yan ang gusto ko. Okay. Tatanungin kita ng mga random questions. Tapos kung ano lang yung naiisip mo, isagot mo lang. Okay lang sa iyon? Kailan ko yan? Okay, game. Okay na. Question number 1. Kung bibigyan mo ng cookies ang mga alagang ibon ni Tita Alex, si Alessandra De Rossi to ano kaya ang mangyayari? Kung ako yan, hindi ko talaga papakain. Kasi Bakit? pwede sila magkaroon ng poison sa kanila. Nakita mo na yung mga birds niya, mga alaga niyang birds? May pinakita siyang isang video lang yan. Habang titake. So, hindi mo sila papakainin. Yan. Oo, baka kasi ma-food poisoning. Okay. Food poisoning. Oo nga, tama yun. Kasi di ba dapat bird seeds lang yata ang pinapakain sa mga ibon, ano? Hindi natin pwedeng pakainin ng kung ano-ano. Pero Mahirap hindi na. pa nila. Oo. So, Question number 2. Kung bibigyan ka ng pasalubong ni Tito Michael de Mesa sa set, kahit ano pwede mong hilingin. Kahit gaano pa kamahal yan, ano ang ipapabili mo? magpabili na ako dati. Ano? Ano yung napabili mo? Una kasi, tinanong niya ako kung anong gusto ko. Na, sabi ko, meron kasi parang nasislip na na octopus ba yun? Tapos nagbagay emotion. Tapos sabi ko, yung malaki pong malaking octopus gusto kong suotin. Tapos bilhin niya sa akin. Kaya nagulit ako. Excited ako. Teka muna, Yuen, bakit yun ang hiniling mo? Kaya yun po yung nasa mind ko. Mahilig ka sa mga octopus? Mahilig ka doon? Flashies, konti. Oh, Tapos, pwede. sobrang saya ko din ng araw. Kasi nga, Yeah. meron pang nabigala sa akin. Oo. Pero siguro, kung ulit, tumay kung wag na po. Pero siguro lang, kung ulit, siguro, Among Us sa VR. Yung game sa VR. Sa virtual reality, kung may bayad. Sa Meta Ayaw ko Quest. ginamit. Magkano yun? Alam mo ba kung magkano? Sa Meta Store. Wait lang Among Us. $9.99. $9. Okay, sagot na ni Tito Nelson yan. Lah, Totoo, sige. Pa-text mo ko sa mami mo. salamat po. Sagot ko na yan. $9.99 lang. Ako na bahala dyan. Salamat po, tita. Ayan, okay. Pang grown up na tong question na to Pero baka kasi masagot mo. Para kay Yuen ba, anong ibig sabihin ng love? Sagot ko na yan sa amin isang interview. Ano sinabi mo? Sinabi ko lang kasi noon na para po sa iba, maganda ang love. Pero para sa iba, pangit. Kasi away,
pero may badil. Oo. Pero teka muna, pag nag-aaway ba, may love pa rin yun? Well, minsan kasi there's bad fight and good fight. Kaya Ano ba yung... Teka muna, ano yung good fight para bad fight sa'yo? po kasi parang seryoso na. Yung good fight po parang konting lambing lang. Wala Arte-arte lang, may gano'n. away na yung... Yes. Pero yung bad fight, parang magbe-break up fight. Oh, ayun. Ganun mga bad. O, ito, may question ako, Kailan ba huling nagsinungaling si Yuen? Last month. Last Last month? Ano po, meron kasi kami parang mga story. Nagsustory kami minsan. Kaya sinabi ko lang sa kapatid ko, oo, totoo yung story ako. Pero di naman naniwala. Oo. Pero hindi naman yun, white lie lang naman yun. Hindi naman yun talaga pagsisinungaling, di ba? Tama ba ako? Masama yung nagsisinungaling ka about yung mga malalaking bagay eh. Nung yung mga grade 2 ako, sinabi ko, wala, sobrang talino ko. Kaya naniwala naman buong kaklase. Buong klase ko. Teka muna, hindi naman layo na. Hindi naman layo na, matalino ka naman talaga. Pero hindi ako ganun katalino noon eh. Kaya binigyan nila sa akin yung mga text nila. Sinagot ko mali. Bakit dapat classmate? Yeah. Okay, ito pa. Kung makakakita ka ng salamin at kakausapin mo yung salamin, anong sasabihin mo sa sarili mo? Salamin dito sa bahay. Walang salamin? Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Hindi, meron po. Pag tumarap ka sa salamin, ano sinasabi mo sa sarili mo? Hindi naman po ako may ako sa sarili ko. Sasabi ko, mag-pogi ako. Bakit sasabihin? Pili ko nga minsan kapag tinitingnan ko yung sarili ko lagi, parang nakikita ko yung mga parang ayok. Pwede. Teka, anong masasabi mo ba sa mga presyo ng bilihin ngayon? Tumataas na eh. Yung itlog dati, mga 5 piso lang yan. Pag-aas ng 7, 8, hanggang 10. 10, okay lang eh. Bibente lang babayad. May parang meron ka. Ngayon, dito sa amin, naging 13. Naman, masyado mataas na ngayon mga presyo. Sabi nila, bababaan daw. Hindi naman binabaan. Talo lang tinaas. Wow, apektado talaga sa mga presyo, di ba? Okay. Kung magiging animal ka, Yuen, for one day, anong pipiliin mong animal at bakit? Insect na iisip ko, pero kung animal talaga, cheetah, para mabilis ako. Para mabilis kang tumakbo? Kasi kapag mabilis ako, nakakating lang ako. Talon siya. Oh, pwede. Oo, maayos yun maganda yun Paano ba mag-ingay si Yuen? Alami. Pag galit ako. Pag parang boring lang talaga. Parang papalakpak lang ako kasi parang walang interesting na ba. Kasi parang boring. As in, pag yung nabobore ka lang, bigla kang papalakpak para may ingay, ganon. Para may ingay. Kasi parang masyado boring kapag tahimik lang. Eto, may question ako sa'yo. Kung malaki ka na ngayon, sino sa mga Kapuso stars ang yayayain mong mag-date? Tsaka, teka muna, bago mo sagutin yan, ano ba ibig sabihin ng date? 2. Date na ng calendar o date na parang lalabas kayo, mag-date. Madaming ibig sabihin ng date. Minsan date na pamilya na kakain lang kayo. Date kayo ng magulang nyo para lalabas lang kayo, kayong dalawa. Pero iba naman po ang date sa parang date mo noon. Romantically, parang ganon.
Uy, alam mo ang romantic ha. Pero meron kasi ibang tao na kahit nasa date sila, tapos may crush sila. Yung crush nila sa cellphone lang. Online dating ang tawag doon. Hindi, ano po yung pare, iti-take out mo siya sa labas. Tapos sila, hindi ka lang papansinin. Ayaw, hindi dapat. Pakipot ganon. Oo. Paano, iba na nakinig yung text nila. Diba? Hindi, syempre, pag nakipag-date tapos yung lalaki nagbabayad parati. Bakit? Paano kung mahirap yung lalaki, tapos yung babae naman yung... Di wag makipag-date, di ba? Sinasabi na lagi, hindi dapat tapos na deform. Formal nga. Pero paano kung pumunta sa mamahalin na restaurant tapos yung kadate, bilili lahat ng mamahalin? Parang gusto ko nang tumapush. Iniisip mo ba yun? Baka paglaki mo, ganun, no? Ganun ang gawin. Oo. Baka ganun ang gawin sa'yo paglaki mo. Kailangan marami kang pera paglabas mo. Oo. Ako, hindi ganun ka-material, girl. Oo. Tayo na tao material. Oo. Yung ano lang, simple-simple lang, pang fast food lang, no? Mga ganun. Maganda na nga makto eh. Meron din namang mahal na parts ng mahal nga bag. Oo. Ay, mamaya, 5 burger ang orderin. Paano na? Oo, sige. Okay lang. Sasamahan ko kumain ng 5 burger. Sabi mo, hati tayo, no? But, hati tayo dyan. Para okay lang. Kasi kapag ikaw kumain, lahat, parang, ano naman yung kasi kapag siya lang kumain ng lahat ng nakataba ka. Nakakataba ba burger? Wait, ilang burger ba nauubos mo, Yuen? Ang tagal ko nang di kumakain ng burger. Talaga? Ano lang mga kinakain mo? Egg. Ayaw nga pala, di ba sinabi mo sa akin mahilig ka sa eggs? Na scrambled. Kaya pala namamahalan ka na ngayon. Dati kasi alam mo kung magkano presyo ng egg. Anong favorite mo luto ng egg? Anong favorite na luto mo ng egg? Sunny side up and scrambled. Pero kapag fast food po na version, cheese eggs. Oo. So araw-araw kahit pakainin ka ng egg sunny side up, hard-boiled, kumakain ka? Makain na po ako ngayon ng itlog kapag gabi. Bakit? Kapag itlog po kasi kapag sarap. Kaya ini-scrambled ko po. Tapos alagay sa kanin. Try ko nga yan. Pero mostly spam ginagamit. Oo, yun nga. At sabi mo nga sa akin nung nagkwentuhan tayo dati, di ba? Spam at saka egg. Kahit araw-araw mo kainin yan. Yung mga sinigang, di ka mahilig? Ganon. Sinigang po? Paborito sinigang. ko po yan sa Pilipinas. Pagkain. Sinigang. Kahit araw-araw kang pakainin ng sinigang, okay lang. Basta po baka o babo. Sinigang. Ayaw mo ng mga hipon, ganon. Bangus. Hipon, pwede. Pero mostly baka. Oo, ayan. Kapag hipon, parang kailangan ko patanggalin yung shell. Oo Kaya nga. Di pa, paano, paalis mo yung shell kay mami? Minsan po kasi wala. Nasa Wala labas. Nakakain lang kami dito magkakapatid. Ikaw ba, Yuen, sabi mo di ba sobrang favorite mo ang egg? Nakakapagluto ka na ng egg sa sarili mo? Yeah, kaya ko naman po. Pero pinapaluto ko pa rin po sa kuya. Bakit? Sila mas marunong Sila po mas marunong. Hindi ka ba natatakot? Kasi di ba normally pag sunny side up, tumatalsik yung mantika eh. Kapag masyado po madaming mantika. Pero yung tamang amount lang. Tama. O ito, may question pa ako sa'yo. Ano yung pinaka-funny face ni Yuen? Ganyan?
Bakit? Ba't ganyan ang funny face mo? Ba't ganyan funny face mo? Ha? Drak na jura. Nung Halloween ba, nag-costume ka? Anyway, ito. Kamustahan naman tayo tungkol sa Forever Young series kung saan gumaganap ka bilang si Rambo Agapito. Ayan. Pero teka muna, may condition nito eh. 25 years old ka na dun sa serye. Ano nga yung condition ni Rambo? Panhypopituitarism po. Big word yan ha. Panhypopituitarism. Tama? Workshop pa lang po namin ng Forever Young. Na ano ko na po yun. Na-practice ko na po. Kasi dahil po lang kay Coach Mark. Shout out sa'yo, Coach. Sinong kakulitan mo sa set? Siyempre, para hindi boring sa set, kailangan may kulitan. Madami. Sino yung Pero pinaka-favorite mong kakulitan? Mostly, ang nasa part ng favorite. Kapag mga artista, sila Kuya James, Kuya Bryce, sila Miss Yula, si Tito Mike. Pero kapag kasama ko lang po talaga si Bro, tsaka si Ma'am. Describe mo nga yung mga co-stars mo. Umpisahan natin kay Tito Michael De Mesa. How would you describe Tito Michael? Tito Mike, nakakatawa po siya, nagpapatawa. Talkative, katulad ko, nag-usap lang po kami na ano. Kaya nga, nandun po kaya nga doon po nanggaling yung flashing binigay niya sa akin. Kasi nag-uusap lang po talaga kami. Okay, si Tita Yula naman. Tita Yula Valdez. Paano mo siya de-describe? Dati po, dinescribe ko siya, nakakata. Nung workshop pa lang. Nakakatakot? Tapos nung narinig niya ako, nakakata? Pero ngayon siguro nakilala ko na po si Miss Yula. Nakakatawa po siya. Cool. Siya? Cool lang talaga, nonchalant. Nonchalant. Yan. Teka muna, si Tito Alfred Vargas. Si Tito Alfred, po siya, parang matapang na seryoso kapag nagsasalita. Parang mas maganda pa siya magsalita sa akin sa buong show. Siya parang, ganun ha? Oo, malaking boses, di ba? Malaki. Kaya mo ba yun? Yung malaking boses? Gano'n kalaki? Yung katulad kay Tito Alfred. Mga bata, ganyan lang talaga yan. Huwag na kayong matakot sa mga ganyan. Ang galing. Okay, si Tita Nadine naman. Tita Nadine Samonte. Si Ate Nadine. Cool din sa, siya, parang caring siya. May pasalubong ba sa'yo si Ate Nadine sa set, parate? May pasalubong sa'yo? Minsan. Pero hindi ko makakalimutan yung binigay nila sa akin ni Tito Alfred na spam. Na spam? Pero isang box na spam. Pero po hindi nila na-realize. Na isang week lang, wala na yung 4 na box na spam. Teka muna, yung tinuro ko sa'yo yung spam fries, ginawa mo na ba? Yung gagawin mo parang french fries yung spam? Hindi pa po kasi nga hindi pa po ako nakakapag-grocery. Sige, papadalan kita ng spam. Papadalan kita ng spam. Kasama nung game na na sinasabi ko sa'yo. Salamat po, pero bakit naman parang yung sinabi ko lang po? Kasi syempre, mabait ka kasi. Kaya parati kang mabait para parating merong mag-give sa'yo ng mga tito and kuya mo. Tito, tita, ganun mga... Pero nahihiya na talaga. Huwag ka mahiya. Tayo-tayo lang naman to.
Si Kuya Matt Lozano, Si Kuya kamusta Matt, naman siya? nakakatawa si Kuya Matt. Para ako talagang parang tropa ko po talaga si Kuya Matt. Nakakatawa po yun si Kuya Matt. No, parang tuwing nag-games kami, para naglulukuhan lang talaga kami. Parang sabi niya, ako si Mad Luzon. Parang nagpapatawa lang talaga siya eh. Teka muna, Yuen, si Kuya Matt, ang original, isa sa mga original cast ng Voltes 5, ah. Voltes 5 Legacy, ah. O, nakwento niya na ba sa'yo yun? Siya si Big Bert sa Voltes 5. Alam ko na po yun. Napanood ko din po yun eh. Yun. Yung Bolt 5, napanood ko din. Mahirap pa umarte. Minsan, parang kailangan ko kasi minsan ng director na intense na iyak, intense na galit. Meron din pong normal na galit, normal na iyak. Intense kaya na iyak ka na talaga sa video. Stare na takot, mamumutla ka na talaga. Okay lang sa'yo yung intense na galit, ganun. Okay lang sa'yo yun. Pwede ko yung mga intense na parts. Pero hindi ko na po gusto yung intense na saya, tsaka intense na Intense na malungkot. kasi intense na malungkot. Parang iiyak ka na talaga sa Mm-mm. Yeah. Ayan. Pero parang siya, forever young, Mm-mm. na iiyak ako na intense. Pero nababaliw na intense. Hindi nababaliw na intense. Paano yun? Teka muna, nababaliw na intense. Yeah, sobra takot ko. At sobrang lungkot ko. Nababaliw na din ako sa scene na yun. Paano yun? Paano ka nagpe-prepare pag pag sinabi ni Drek, kailangan yun, nababaliw na intense ka dito, ah. Ano yun, nagpupunta ka sa isang corner, tapos iniisip mo, teka, kailangan intense. Mag-motivate mo na ako. Tapos, parang, alam niyo, sa mga, pag-imagine lang, nababaliw. Parang, iniisip lang nila, this to our stay. Ayoko lang, parang kung ano-ano lang po, para lang, maging baliw na halos. Sa showbiz ba, meron kang idol? Well, idol ko po dito sa GMA. Siguro, Ding. Si Ding Dong. Nakatrabaho mo na yun sa Firefly, ah. Ano yun? Bata pa lang daw siya, nag-grind na agad siyang lima. Na hard worker si David. Oo, hardworking yang si Tito Ding Dong, no? Diba? Oo. Dapat ikaw rin, hard worker ka pag laki mo. Tama ba? Yes. Pero hindi lang yan. Dapat hindi lang hardworking. Smart working. Pero kasing pwedeng masolve ng hard. Pero mas madaling masolve ng smart work. Ikaw ba, Yuen, aside from pag-aartista, meron ka pang, gusto mo paglaki mo? Chef po. Chef! Tama, ngayon pa lang, di ba? Nagluluto ka na ng spam at saka egg. Di ba? Tsaka, gusto ko din po maging YouTuber. Kasi kapag YouTuber, pwede kong i-vlog yung pag-chef. Yung pagluluto. Hindi mo na-try kahit kailan? Na Kunan yung sarili mo habang nagluluto ka. luto ng sarili ko. Tapos kukunan mo, di ba? Maglalagay ka ng camera dyan. Tapos sabong... Hindi pa po natatry yan. Pero na-try ko na po sa parang magluto, maghiwa. Kasi pero parang wish ko lang ba yun? Pero parang tatay ko siya. Kaya nagluluto na din ako. Ikaw, Yuen, paano ka mag-relax? Mag-relax. Oo. Chill lang talaga ako sa aircon. Saka may electric. Nasa kwarto ka lang, ganun. Tapos, nanonood ka TV, ganyan. Yung malaking flashlight. Sorry, God. Para ko na rin yung beanbag. Tapos may electric. Basta may electric fan, okay ka na.
Pero Ano kapag yun? kapag Nanonood kang nakabatay TV? sa cellphone, Na, TV, pinapagawa pa po namin eh. so hindi ka nagti-TV? Then, nasira po yung TV. Mm. Pinapagawa po namin. Kasi parang, di po namin alam kung bakit, pero kalahating part naging black. Pero, sa tingin ko po, yung ilaw lang po namatay sa part na yun. Baka Kaya fuse lang yan. Oo, nagagawa naman yan. Baka fuse lang yan. Malay mo, di ba? Pero okay lang sa'yo walang TV? Ganun? Walang TV. Oo, okay lang sa'yo. Hindi naman po ganun ka-okay kasi nga, meron ako ngayon bagong console. Bigay ni Tita Yula. Sa may kakabit, syempre, di ba kailangan nakakabit sa Wala pa TV? po yung TV. To follow. Pero naka-set up na po halos. Ay hindi, meron Wala ka na namang po. VR eh. Meron ka namang VR eh. Pero bibili pa ako battery sa bukas. Oo, at saka yung games, syempre, di ba? Ikaw, Bibili Yuen, pa po ako battery. anong oras ka natutulog? Well, kapag katapos ko ng taping, siguro mga mga 10 kasi nga parang malayuan. Kaya doon na. Pero kapag sa bahay lang, walang pasok bukas. Tapos chill lang talaga ako dyan sa loob ng kwarto. Hindi nakakaanto. Hanggang ako mga So, ganun ka lang? Nakatunganga ka lang? Ganon? Hanggang sa makatulog ka? Meron po kasi akong games. Meron po akong streak. Kaya pinapalaki ko lang po yung streak. Gagrind lang po talaga ako. Doon ako magpapayaman. Kasi pwede ko pong ibenta yun sa totoong pera. Wow, totoo ba yan? Marami ka na- Meron pong game sa Roblox na may malaking meron kang malaking error item dun sa Roblox game na yun. Kaya parang ipapapalit niyo po yung pet na yun para sa Roblox. So, yung Roblox po ay invert sa pera. Paano yun? Kasi ang dami ko ng mga bata na na nakakausap. Yung iba naluloko sila dyan. Paano yun? Pinapabenta mo sa kuya mo o sa papa mo? Hindi pa po ako nagbebenta kasi nag-grind pa po ako ng mga rare item. Kasi kapag nagkaroon po kayo ng rare talagang item, makikita niyo po sa social media kung gaano kamahal to ng Robux o currency ng laro. Tapos, papapalit niyo po yung currency na yun para sa... Pero alam ko lang po yun sa Roblox. Pero kung hindi po pwede yun sa game na para i-convert sa pera, ibebenta nyo lang po yung account. Pero ingat ka kasi maraming naluloko dyan Pabenta mo na lang. O pabenta mo na lang sa papa mo o sa kuya mo. 'Di ba? Pero hindi naman pong currency sa loob ng game. Yeah, sa loob ng Roblox, meron ng game. Meron din currency yung game na yun. At yung currency po ng game na yun, pwede nyo ibenta at ipapalit sa Roblox. Yung pangalan mo na Yuen, hango sa you win. Yung parating sinasabi sa Tekken. Alam mo ba yon? Nakwento sa'yo ni mama mo? Oo, kasi si mama mo, nung buntis siya sa'yo, parati siya naglalaro ng Tekken. Sa PS. Oo. So, nung pinanganak ka, pinangalan ka dun sa parating sinasabi sa Tekken, yung you win. Kaya ginawang you win. Pagkatapos po nun, ako, mga 3 years old, po ako commercial, nakuha ko yung commercial, tapos nagko-contest ako, lagi ako pa. No, kaya nga, parati kang you win. At nanalo ka pa nga di ba? Nanalo ka pa ng Best Child Actor Award eh. Di ba? Ayun, iba na po yun, hindi na po yun sa pangalan. Sa skill ko na po talaga. Ikaw, Yuen, ang role mo dito sa Forever Young ay strict na kuya. Kamusta si Yuen in real life? Sa mga kapatid mo in real life? Kamusta? Sila mga kapatid ko kasi parang nag-aaway lagi. Kaya ako sabi, ay, Chichi, ba't naman ganun? So, ikaw yung taga-awat, mga ganon.
Di naman halos. Kasi sasabi ko, wala na ako dyan ha. Subok mo na kay mama. Okay, Yuwen. Okay, bago ako magbabay sa'yo, ikaw naman magtatanong sa akin ng isang question. Hmm. Dati po ba gusto niyo maging artista? Hmm. Nung bata ako, inisip ko parang, syempre 'di ba, gusto ko yung mga artista, gusto ko nakakasama ko sila, ganyan gusto ko parang syempre sikat na sikat sila, 'di ba? So parang dapat ay man pag nakasama mo yung mga artista, parang 'di ba pag uwi mo sa bahay nyo, yung mga kapitbahay mo, sabihin nila, sikat ka din, ganun. Yun, unang-una, di man siguro ako magaling umarte. Tapos hindi naman ako pogi nung maliit ako. So, malabo maging artista. So, nung lumaki na ako, sabi ko, magre-reporter na lang ako para kasama ko pa rin yung mga artista. So, yun. Kaya naging ganun ako. Pero yung mag-artista, ang hirap yata nung ginagawa mo kasi mamaya sabihin ni Direk, kailangan intense ka dyan na na nababaliw-baliw. Hindi ko yata kaya yun Minsan po kasi madali na lang kasi parang nababaliw na po talaga. Sa totoong buhay, no? I mean, sa totoong buhay, kaya kong gawin yun. Yung nababaliw-baliw ako. Pero, sa harap ng camera, hindi yata. Minsan po kasi sa akin artista, mapadali yung baliw kapag masyado mag-ang. Ayun. Pero artista din po kayo ngayon. Technically, kasi nakaharap po kayo ng camera. Oo, parang ganon. Pero hindi reporter ako. Mas gusto ko yung reporter ako. Mas gusto ko nakakausap yung mga artista kesa ako yung nasa harap ng camera at umaarte. Kaya okay lang ako. Yan. Yuen, thank you very much. At ang nakakatuwa yung mga sagot mo and sana magkita tayo very very soon. Okay, bye-bye po. Maraming salamat po.